Nabigla ako nun ah. Subalit ako kanina, kinig ako ng panalangin ni kapatid na Promise. Sabi ko, wow, si kapatid na Promise, ngayon ko na narinig na dumulog sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Ama, sapagkat sa bawat araw, karampot man sa gabi, ang tumutungo sa dahong ito, ang mahalaga sa karampot na ito, tayong lahat ay makukumpleto. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakatagal na panahon, ngayon lang uli ako nag-facilitate ng gabi, ano po? Subalit salamat sa Ama sapagkat sa bawat araw, kapag walang plano, ang bilang pagkatao at ang Diyos ang nagplano, sigurado makagaganap ka pa rin. At ngayong gabi, mayroon po tayong dalawang magbabahagi. At nawa sa bawat magbabahagi sa kadakilaan ng ating Panginoon, damhin niyo po at pakinggan ang bawat kaukulang kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay, kung paano sila nakadama, paano silang tumalima, at paano sila nakatanggap ng kaukulang hiwaga at biyaya ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kaya na ipagsisigawan nilang buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Nawa po, hindi lang ang mga nagbabahagi at hindi lang sa ngayong gabi ito ang nagbabahagi at magbabahagi ang makadama, kundi kayong mga nakaupo sa inyong mga luklukan, damhin niyo po ang presensya ng ating Panginoon na hindi ba natin nakikita, hindi ba natin mahawakan, subalit sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, siya'y buhay na tumatalima at gumagawa sa ating buhay. Kaya ang una kong tatawagin para magbahagi sa kadakilaan ng ating Panginoon ay isang alagad po, si kapatid na Belia Supleto. Magandang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Papurit, pasasalamat po sa Ama at ako ay isa sa kuhang magbibigay ng sa gabing ito ng minsa o alam nyo, noong pong unang ako'y nagpupunta rito ay talagang magpipitong taon na po ang aking pagkakatungo rito at bilang isa nga pong alagad, nung unang-una pong ako'y mapunta rito ay napakahina po ng aking kalooban. Pero hanggang sa tumagal at tumagal, binigyan po ako ng Ama ng kalakasan ng loob. Nun nga po kami nagbibiljil, sabi ko sa Apo, Apo, napakahirap po sa akin ang magbiljil pagkat ako po ay natatakot sa aking daraanan. Pagkat kung makikita po nyo ang lugar ko, malayo-layo rin naman sa karsada. At maglalakad lang po akong mag-isa at ang dadaanan ko po panay na manggahan. Meron pong mga aso, kumbaga, sa tao pong buhay ako natatakot Kasi po, meron pong sa dadaanan ko ay meron pong gumagamit ng hindi magandang, yun bang bisyo ng kabataan ngayon. So talaga pong inaidain ko sa Apo, kanya meron pong gabing hindi ako nakaka-attend ng vigil. Ang sabi po sa akin ng Apo, anak, magtiwala ka sa Ama. Bubulagi nila ang bawat taong madaanan mo at hindi kanila makikita. Sa madalit sabi, nanalig po ako, nagtiwala, at yun nga pong takot ko, nawala. Pagkat ang nasa isip ko, gagabayan ako ng Ama sa aking mga daraanan. Wala ang aso, ang mga tao ay, kumbaga, nanahimik, hindi po nila ako, basta nanalig akong hindi nila ako matatanaw. Basta walang lingon, tuloy-tuloy ang paglakad. Ay nakikita na po ng ibang taga-rito, ng ibang mga kasamahan ko rito ang lugar namin. Talagang nakakatakot po. At nasa gilid po ako ng sapa, malayo sa talagang daan. Kung nag-iisa kayo, matatakot talaga kayo. Pero binigyan po ako ng Ama ng kalakasan ng loob. At yun nga po, patuloy po akong nagpupunta rito pagkat dito ko po nakamit ang katahimikan ng aking kalooban, ang kalakasan ng aking loob. Kahit po ako nag-iisa sa bahay, sabi nga ni Mami Beth, ang mga anak ko malalayo. Pero ganun pa man po, hindi ho nakatitiis yung aking kapatid, sinasamahan po ako sa gabi. At yun, kami nga po ang magkasama,
Kanya po pag umuwi ako doon sa amin, dire-diretso lang po, walang lingon-lingon. Baka meron pong sumusunod sa akin, pero hindi po, hindi ako pababayaan ng Ama. Yan po ang talagang pagtitiwala at pananalig ko na walang anumang sagabal na maghahari sa dadaanan ko, kundi ang Ama, papatnubayan ako, gagabayan, ilalayo sa anumang kapahamakan. Ganun po ako sa ngayon, kalakas ng aking kalooban. At yun nga po, habang akin nagpunta rito, ay nagkaroon po ng pagdalisay. Ay, mabigat po. Ooperahan na po ako sa puso. Kanya po yung may karamdaman dito sa puso, manalig lang po kayo sa Ama. Alam niyo po, 450,000, mahalaga pa po ang pera nun. 7 taon na po ang nagdaraan. Hindi po ako naoperahan, hindi po ako na-bypass. So, ayan po, malakas po. Nawala po yun. And then, nagkaroon po ako ng glaucoma sa mata. Pero nanalig lang po ako sa Ama. Yun din po, talagang sa Ama ko pinagtiwala. Hindi po ako nagpa-laser. O tingnan nyo po, nakababasa pa po ako ng Bible. Ayan, kanya kung meron po sa inyong lumalabo ang mata, nagkakaroon ng katarata, nagkakaroon ng glaucoma, magtiwala lang po kayo at magtibay sa Ama. Walang ibang dakilang magagamot kung hindi siya. At minsan po, yan, nakatanaw po ako rito ng hindi nakalalakad ng maayos. Nangyari po sa akin yon. Ako po ay pagbaba ko sa sasakyan, hinatid po ako ng aking manugang. Pagdating ko po doon, binuhat lang po ako ng mga kapatid natin, Caps. Dinala po ako sa banyusan. Talagang hindi po ako makalakad. Nako po, nun po, pausad. Nung mahiatid na po ako doon, nag-uusad. Hanggang nakarating po ako din sa ikalawang upuan ere. Alam niyo po ba, sabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Nag-iisa po ako sa aming bahay. Paano po ang gagawin ko kung ako po pari iihi o ano mang gagawin ko? Paano po yun, Ama? Tulungan niyo po ako. Alam niyo po, tumayo. Nagpilit po akong tumayo. Nang ako po ay makatayo, nagmiminsahe po ang apo. Hinakbang ko po ang aking paa. Aba, nakahakbang po ako. Inulit ko po, nakahakbang pa rin po. Alam niyo po, lumundag na po ako ng lumundag. Kanya, umuwi po ako, naglalakad na. Dahil po sa kanya. Kanya magtibay lamang po tayo, manalig, umasa na ang dakilang magagamot ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ginamit ng banal na Espiritu, siya po ang makatutulong sa lahat sa atin. Huwag po tayong magtubili, huwag po tayong malumbay, huwag tayong mag-isip, kundi laging dumulog, manalangin, umasa na ang Ama ay may magagawa sa ating bawat isa. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Saksi po ako kung paano siyang unang nagpagamot sa dakong ito. Halos magkakasabay lang po kaming tumungo noong mga panahon na yon. Hindi pa ako alagad. Ako po'y saksi kung paano. Iuulitin ko lang po habang nagpapahayag po ang ating kapatid na Belia. Ito po ang bahagi sa akin ng ating Panginoon. Anak, ipatutuo mo sa kanila na saksi ka kung paano nagsusumigaw siyang nagliliwanag ang kaningningan ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nakaganyan po siya. Ayan o, pinakikita po sa akin. Magkatabi po kami ng upuan noon, hindi pa kami magkakilala. Subalit, alam ko po nung time na yon, gusto niya magpagamot na ibabypass po siya. Hindi lang 150 ang sabi niyo po, para 400 hanggang 500,000 ang bayad. Nung time po na yon, ang mahal na Apo po ay naka-civilian pa po, yun ang lumuluwal po siya sa una pong, sa dati pong maliit na altar na nakaupo at pila-pila po ang mga tao na nakaupo. Nilapitan po siya ng banal na Espiritu. At nang nilapitan po siya, doon na po siya nagsusumigaw na nakita niya ang kaningningan ng ating Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nang siya naman po ay nagkaroon ng, yung sa mata po, nagbata po siya, nagpapatak.
umaakyat po yan sa taas para magpiga po ng oregano. Magbigay po sa amin. Kami po napatakan din po noon, oregano at sampagita. At nung siya po ay hindi makahakbang, lahat po yun nasaksihan po namin. Bakit ko po inulit sa inyo? Yan po ang gawa ng Diyos na kung atin pong ibabalik sa ating balintataw, ang ginagampanan ng Kristo nung buhay po siya sa sanlibutan ay ganyan din po. Ang hindi makalakad ay nakalalakad, ang hindi makakita ay nakakakita, at ang mga tao na walang kulang sa salapi o nanghihinayang doon sa kaukulan na hindi nila batid kung ipagkakatiwala nila sa tao o sa Diyos ang buhay nila, nagagawa din po ng kaukulang kasagutan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita, mga kapatid, ang kaganapan noon at kaganapan ngayon ay patuloy lang na ginagampanan ng Banal na Espiritu at ngayon ay sa katauhan ating mahal na Apo Kunching sapagkat wala ng mga propeta. Amen po ba yun? Nawa po. At isa pa ay kinagagalak ko, salamat mahal na kapatid. Galak na galak, tindig po kayo. Tumayo po kayo po nakasalamin. Opo, di ba dati hindi po kayo nakakalakad? At ngayon nakakatayo na po kayo. Ano po? Buhay po ang Diyos. Yan po yung mga kagaya po nila na mga pasyente na pinagaling sa dakong ito. Magtibay po kayo sapagkat hindi tao ang gumamot sa inyo, kundi ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod pong magbabahagi sa kadakilaan ng ating Panginoon ay isang choir. Kung hindi pa ako nagkakamali. Choir po ba ito? Si kapatid na Marilyn Hernandez? Ay, hindi. Ay, ito po. Akala ko si Marilyn kapangalan lang po pala. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito. Ang kadakilaan ng Diyos ay kailangan ibahagi sa Kanya sapagkat sa Kanya talaga ang kapurihan at kadakilaan ng Ama. Nung una po akong pumunta dito, alam niyo po talaga, hindi po ako nakakatanaw dito sa isang mata. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na ginamit ng Banal na Espiritu ang si Apong Kunching. Talaga pong pag Miyerkules po ng gabi at saka Sabado ng gabi, parang hinihila na po yung paa ko na namimiss ko ang gawain ito sa dakilang Diyos na Ama. Sapagkat po sa umaga po, hindi po ako makaalis dahil nag-iisa lang po ako sa bahay, kundi isang apo ko lang po ang kasama. Kaya po pag Miyerkules talaga pong hinahanap ko ang gawain ito. Ang dakilang Ama, banal na gawain ito. At ngayon po ang laki ng ginhawa ng aking mata sapagkat talaga pong nakakatanaw na po. Pero talaga po nung una, blanco, itim. Napakalaki po ng nangyari po sa akin. Sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang papuri at pasasalamat, sapagkat sa kanyang dakilang salita ay kauuhawan natin, sapagkat sa pamamagitan ng dakilang salita ay doon pa lang tayo gagaling. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na paggamit ng Ama, kay Apo Kunching, ay talaga pong nakaka-bless at nadidiligan na po ang aking espiritu, ang aking kaluluwa, na dapat natin yun ay ating pagbata. Maraming salamat po. Salamat po sa gabing ito, sa oras ng ito. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, Tita. Salamat sa ating Panginoon. Tingnan nyo nga po, ang kabulagan ng ating pisikal ay kayang pagliwanagan ng ating Panginoon. At gayon din naman, ang kabulagan ng ating mga kaluluwa ay nakakakita rin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Alam niyo po, isisingit ko lang po ito ha. Kanina po, sino po yung andito kanina tanghali? Ayan, ilan lang po at yung mga choir. Kanina po, nang nagsambit po ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo na ganito, bakit nga ba ang mga mahihirap kapag tumungo sa tahanan ng isang mayaman,
inuurirat kung anong kailangan. Amen po ba yun? At pagdaka, halos ayaw harapin kundi pinagtataguan dahil ang alam ay uutang lang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ang isang mayaman, kapag tumungo sa isang tahanan ng mahirap, walang malang gawin ang isang mahirap, kundi hinahandugan ng lahat nakatago na ilalabas pa. Amen po ba yun? At walang pagdududa kung anong kanyang kailangan. Alam niyo po, may dinugtong po sa aking kaisipan. Alam niyo po kung ano? Bakit po ang isang apo kunching, mayaman at mahirap ang tunguhan, pinakakain? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, doon ako nagkaroon ng pagninilay. Doon po pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kabutihan na wala doon sa panlabas na taglay mo kung ano yung dala-dala mo. Kundi, ang dala ng ating mahal na apo kunching ay ang Diyos. Kaya alam niyo po, kapag may handaan at nag-imbita sa mahal na apo, hindi kami humihiwalay sa kanya. Busog na busog kami. Joke. Buhay mo ba ang Diyos? May po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat nakita po namin, humahayo pa po ang ating banal na, ang ating Panginoon, ang ating, Divine Mercy po. Nakita po namin ang mga tahanan na tinunguhan, na may mga kakayanan, may mga yung katamtaman lang buhay, subalit sa katotohanan lang po, mayroon din pong may mga kakayanan na mararamdaman mo ang pandamang totoo, ang pagtanggap po nila sa ating Panginoon. Mayroon din namang mahihirap na minsan may makakaukulan din na para lang masabing tumanggap, yung gaya-gaya lang. Alam niyo po, sa pananampalataya, hindi maaaring gaya-gaya lang. Buhay pa ba ang Diyos? Kundi sa dakong ito, patuloy na pinasisilay ng ating Panginoon ang kanyang kahiwagaan. Hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na tayo mismo na naririto'y saksi. Saksi ang ating mga mata, saksi ang ating mga isip, ang ating puso, kung paano nagpapagaling ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katauhan. Nawa po lahat ay makapagpapatutuo sa bawat araw at huwag pagsawaan na ipagsigawan ang katotohanan. At ngayon naman po, isang alagad muli ang magbabahagi sa inyo ng kadakilaan ng ating Panginoon, isang choir. Totoo ng choir po ito, si kapatid na Nene Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay nais ko lang pong ibahagi sa inyo kung paano nga po ako inakay ng Ama sa dakong ito. Katulad po ninyo sa iba't ibang kaparaanan, kayo po ay inakay niya. Mayroon sa karamdaman, meron sa pero karamihan ay sa mabibigat na suliranin. At ako po ay isa dun sa may mabigat na suliran, kaya po ako naririto. Isang kapatid pong, dun sa malaki ko pong, sa naging sa problema po ng nangyari sa aking pamilya, mga aksidente sa mga anak ko nung 2006 pa po yun. Yun po ang naging kaparaanan, kaya po ako ay naririto. Nasa simula, nung isang kapatid na Melda ang nagsabi sa akin na tumungo ako sa dakong ito at magkakaroon ng solusyon ng aking problema. Subalit, inaamin ko po na hindi po kagad ako nagtiwala. Umuo po ako pero wala po sa damdamin ko. At kailangan pa po ng Ama na daanin niya pa po ako sa panaginip. Kaya po ako napunta sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po ay naunawaan ko na po na kapag takda ka ng kanyang akayin, anuman ang saan mang kaparaanan, aakayin at aakayin ka po niya. Amen po ba? At ako po ay nagagalak sapagkat sa dakong ito, pinatunayan po niya na talagang siya po ay buhay. Kasi po nung ako po ay lingkod sa simbahan, may mga organisasyon akong sinamahan. At akala ko po ay ganun lang. Yung
Ang alam ko lang may Diyos, ganun lang po. Subalit, ang pagsasabuhay po ay inaamin ko pong wala. Sapagkat kung kung ang tao ay hindi ako pinapansin, iniisnab-isnab niya ako, iisnabin ko rin po siya. Ganun po ang ginagawa ko. Kung hindi niya ako kausapin, hindi ko rin siya kakausapin. Ganun po ako nung araw po. At laging sa aming mag-asawa, pag meron pag-uusap, hindi po ako patatalo. Ang akala ko po sa sarili ko, lagi akong tama. Ganun po ako. At ako'y napupuri sa Ama sapagkat iwinasa niya po ang aking pananampalataya. Pinakilala niya na siya ay talagang Diyos na buhay, na ilagay lang po natin siya sa ating puso, tanggapin siya ng tuwiran. At ito nga pong dakong ito, ang siya niyang ginamit, na sa pamagitan ng ating Apo Conching, siya ay patuloy na kumikilos, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan. Ano man po ang pagdaanan sa ngayon po, ako nga po'y alagad na, purihan po ang Ama, sapagkat hindi man po karapat-dapat ako'y pinili niya. Ano man po ang nagaganap sa aking buhay, ang pinangunguna ko po talaga ay ang Ama, sapagkat wala na po akong ibang tutunguhan maliban po sa dakong ito. Amen po ba? Kaya po ang nais ko lang pong ibahagi sa inyo at patotohanan, tunay na wala na nga po tayong ibang pupuntahan kundi ang dakong ito. Sapagkat kung papansinin din po nyo, ang tumutungo sa dakong ito ay tunay na nagsusumakit na makasunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? At alam ko po tayo po lahat ay nagsusumakit na sumunod sa kanyang kalooban at sa pamamagitan ng ating Apo Conching, patuloy natin siyang dinadama. Sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral, tayo nagsusumikap na magsabuhay upang ating makamtan ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa atin. Amen po ba? Ito lamang po ang aking mababahagi sa inyo, kundi ang tayo po ay magalak sapagkat inakay niya po tayo sa dakong ito na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, anuman ang dumating sa ating buhay, siya ang tunay na ating aasahan, magpapagalak sa atin at ang liwanag ay ating makakamtan, higit ang buhay na walang hanggan sa kanyang piling ay ating makakamtan. Yun lang po at marami pong salamat at magandang umaga po para sa galing ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Alam niyo po, sample lang po yun. Kumbaga sa awit, pasakali pa lang yun kay kapatid na Nene. Napakarami po niyang pinagdaanan na mga pagdalisay ng ating Panginoon. At hindi lang po siya. Maging kaming lahat pong mga alagad, iba't ibang mukha lang ng pagdalisay. Lalo na ang mahal na Apo. Amen po ba yun? Bakit po kaya ganon sasabihin ng tao? Bakit nila pinagdaraanan yon? Ang sarap kaya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sabi ng ating Panginoon, yan daw po ang dahilan bakit siya tinatakwil ng tao. Kaya ang sino mang sa kanya magpapakatotoo, pagdalisay man ay kamtin nito, magagalak at may galak pa rin sa puso na bubuhay sa mundo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, upang makumpleto ang ating gabi, syempre po, aawit ang isang 1, 2, 3 Caps, kapatid na Magno. 1, 2, 3 Tatay Magno. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay nagpapasalamat. Tinawag akong muli upang mag-alay ng awit. Una sa Diyos, sa banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo, at sa mga alagad, sa inyo mga pasyente, tagasunod, sa inyo mga choir,
lalong-lalo na sa ating mga Cup 1, 2, 3. Salamat po. Kahit ilan, ha? Para po sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Salamat po. Ako po ay nagpapasalamat. Ako po ay tuwing mag-aalay po ako ng awit dito, panibagong lakas ang aking nararamdaman. Salamat po. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan